Anong ginagawa niyo dito? Wala pang Tita Mariel. Ikaw talagang sadya ko, anak. Tinawag niyo akong anak? Simula ba nang namatay ang inay, kailan niyo ba ako itinuring na inyong anak? Marisa, ni minsan hindi nawala yun. Sa pagkakakala niyo. Pero kahit kailan hindi ko naramdaman ang pagkaama niyo sa akin. Natiis niyo akong ilayo ko sa inyo. Dahil ko pa nga itinakwil eh. Hanggang ngayon, litong-lito kung bakit pati ako'y dinamay niyo sa kasalanan ng iba. Nawalan ako ng karapatan na maipakilala kayo ng buong buo. Sa takot na mapagtawanan ako. Di wala akong nakahandang paliwanag kung bakit hindi ko dala ang apelido niyo. Naiisip niyo ba yon? Hindi mo dala ang aking apelyido. Dahil sa iyo kung maibaling siya yung galit nila sa akin. Alam mo yan. Yun naman ang laging dahilan niyo eh. Na nakabubuti lang para sa inyo. You're so selfish. Wala kayong inintindi kundi ang sarili niyo. Akala ko ba matapang kayo? Buong buhay niyo nga, di ba? Ibinubuhos niyo sa ibang tao. Pero bakit hindi niyo kaya harapin ang mundo niyo para sa akin? Hindi totoo yan, Marisa. Mahalaga ka sa akin. Saan? Kailan? Huwag niyo na akong lokohin. Sa dami na nangyari sa buhay ko, nasaan kayo? Nandun ba kayo sa mga pagkakataon na may sakit ako? At sa mga panahon na gusto kong makasandal sa balikat ng isang ama? Nung bata ako, halos mabaliw ako kapag naririnig ko yung boses niyo. At nagkakandara pa ako kung may pagkakataon na dinadalaw niyo ako. And I really hate you for doing that to me. Pero anak, kailanman eh. Bakit nga ba kailangan ko pa kayo harapin? Dapat nga siguro pabayaan ko na lang kayo eh. Mas maganda pa nga siguro kung nagwala na lang ako. Hindi niyo ba alam na lagi ako nag-iisip at natatakot? Na baka dumating ang araw na matulad kayo sa nangyari sa inay. Pag-isip-isip na ba kayo, Tay? Mang Ruben, may asawa na po ba kayo? Meron, Jack, pero patay na siya. Eh anak, Meron, isang babae. kasing laki ko na po ba siya? Dalaga na siya, Jack. Eh, kasing ganda ko rin ba siya? Siyempre. Eh kung wala na siyang nanay, eh di kayo na lang pong nag-aalaga sa kanya. Yun nga eh. Hindi ko siya naalagaan eh. Lumaki siya na halos wala ako roon. Bihira kami magkita kaya galit siya sa akin eh. Eh kapag birthday niya, nakikita ba kayo? Bihira eh.
Eh kapag Pasko, Bihira rin eh. eh kasalanan mo. Talaga palang magagalit siya sa'yo eh. Eh, no good father ka pala eh. Oh, saan naman ang galing yun? Wala lang, nadinig ko lang. Alam mo, Jack, ang lahat gagawin ko. Mailapit ko lang ang loob ng anak ko sa akin. Eh di dalhan mo siya ng maraming regalo. Hindi makukuha sa regalo yun. Kung sa bagay, kahit naman ako, hindi ako masusuhulan ng ganun-ganun lang eh. Alam mo, Jack, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Ang nagpapagaan lang sa loob ko, kahit saan, mapaprobinsya, mapabundok, ay ang damdaming nandun siya. Dahil lagi kong dala ang kanyang litrato. Alam niyo, Mang Ruben, lahat naman yan magiging maayos eh. Sigurado ako. Ako pa. Sana, Jack. Oh, Marisa. Mano ho, Chong? O, tuloy. Tuloy kayo. Ang itay ho ba nandyan? Wala pa siya. Hindi pa dumarating. Baka nagpunta sa Tito Roland mo. Nanggaling na ho kami doon, wala rin ho siya ron. Ah, ganun ba? Siya, pasok. Pasok muna kayo. Hintayin mo na siya at baka darating ngayon. Hindi na ho, babalik na lang po ako. O, sige. Marisa? Tuloy na ho ako. Tay, alam ko, binaliwala ko yung mga paliwanag niyo tungkol dun sa kaligtasan ko. Na lagi akong nagmamatigas sa pagpapaalala niyo dun sa kapakanan ko. Isipin na natin na nasumbatan ko pa kayo. Laki ng nagawa kong kasalanan sa inyo, Tay. Wala kang kasalanan. Wala. Tay, natatakot ako sa narinig kong sinabi niyo sa ospital. Ayokong mangyari sa inyo yun, Tay. At huwag niyo hayaang gawin nila sa inyo yun.